para sa umpisa ng exhortation. Ngayon kayo magsiyuko mga kapatid at tayo manalangin. Praise God. Hallelujah, Lord God. Ama namin Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, salamat po sa araw na to na ibinigay niyo sa amin, Panginoon. Salamat sa buhay na ito. Salamat sa paglilinis niyo. Cleanse us, O Lord, to all our iniquities. Make us clean, make us whole, through your forgiveness, through the blood of Jesus Christ. As you cleanses us, make us, O Lord, to be allowed to your holy place. Turuan niyo po kami, Panginoon, na ipaliwanag ang inyong mga banal na salita, at lalo niyo po kami bigyan ng lakas upang masunod namin, Panginoon, ang inyong mga banal na kalooban. Gawin yung daluyan lamang ng inyong mga banal na salita, ang inyong mga lingkod, at mapunta sa inyo palagi ang kapurihan, at nawa kayo ang palagi namin maitaas sa bawat bigkas namin sa aming mga bibig. At malulati ka na saan namin, Panginoon, sa araw na ito at sa mga susunod pang mga araw, Panginoon, Lord God ng aming buhay. Muli, Ama, patuloy kaming humihingi na inyong gabay na ilayin niyo po kami sa anong pong kapahamakan, Panginoon, Lord God, at gabayan niyo at ingatan niyo, Lord God, ang gawain ito na wag mapasukan ng anong pong kasamaan, Lord God. Patuloy niyo kaming linisin, patuloy niyo kaming luwalhatian, Panginoon, Lord God, ang inyong mga banal na salita. Turuan niyo kami, Panginoon, Lord God, na may tanim sa aming mga puso at isipan ang mga bagay na aming tatalakayin para sa araw na to, Panginoon, Lord God, upang ito'y may pamuhay namin, Lord God, habang kami nagsisipaghintay sa inyong bugtong na anak, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Muli, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, at nilalati ka namin sa pangalan ng bugtong niyong anak na si Jesus, namin tagapagligtas. Amen. At manatili tayong nakatayo, mga kapatid, at buksan natin ang ating mga Biblia sa Acts 20:35. Acts 20:35. I have shewed you all things, how that so laboring he ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. Sa Tagalog, mga kapatid, nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay, na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa may hina at alalahanin ng mga salita ng Panginoong Yesus, na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa sa tumatanggap. Mahal na po tayong po, mga kapatid. Sabi nga, kahit ilang ulit ka na, ilang beses ka na nakatayo dito, tumayo dito sa pulpito, hindi pa rin talaga maalis yung kaba. Habang papalapit na ng palapit yung portion mo, halos nagkakasabay na yung takbo ng hininga mo, hinahabol mo yung panginig ng tuhod. Kasi, mga kapatid, na napakahirap at hindi ko masabing parang wrong choice of word yung delikado. Ibig sabihin yung mga pagbigkas tayo na magkamali, at nawa ang Diyos ang patuloy na gumabay sa akin at sa mga kapatid pa natin, mga tatayo, na napakahirap na baka may mapintasan ka o may mabigkas ka na mali na hindi ayon sa salita ng Diyos. At kaya palagi natin dinadalangin sa Diyos na gabayan niya tayo at siya ang manguna sa bawat gawain natin, sa bawat gagawin natin, at sa bawat bibigkasin natin. At sabi nga ng ating Panginoon na ini-emphasize na it is more blessed to give than to receive, sabi niya. Kung narinig nyo ang mga patotoo at ang mga pasasalamat ng ating mga kapatid, halos lahat na-bless at nakakagalak. At habang ako'y nakaupo, sabi ko, tunay nga na buhay ang Diyos dito sa dakong ito, sa ating kinatatayuan. At kahit may mga pagsubok tayong dumadaan, ito'y
tinuruan tayo ng Diyos na tanggapin natin ito bilang mga pagpapala rin na galing sa Diyos. Kasi palagi natin tinitignan ito sa positive side ng ating buhay. Dahil sa pagtuturo at gabay ng ating Panginoon, kaya natatanggap natin in positive way ang mga ganitong mga bagay. Hindi natin tinitingnan sa kamalian o sa pinabayaan tayo ng Diyos. Hindi sa mga ganung bagay natin tinitignan ang bawat dumadaan sa ating buhay. Mapabuti man, mapasama, sabi nga ng ating kapatid, ito'y tinatanggap natin dahil tinuruan tayo ng Diyos para tanggapin ang mga ganitong bagay. At sa topic natin na sa pagbibigay or giving, maraming halimbawa ang Diyos na binigay sa Biblia tungkol sa pagbibigay, hindi lamang isang beses. Kung tutuusin, ang Panginoon ang unang nagbigay sa atin. Sabi nga sa John 3:16, pamilya na pamilya sa atin, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Doon pa lang, palagi ko naman, wala ni isang tao na magmamalaki na masigit pa ang binigay niya kaysa sa Diyos sa atin. Palaging wala tayong may karapatan, sabi mo ng karapatan na para sabihin natin sa Diyos na masigit pa ang binigay ko kaysa sa iyo. Wala ni isa man sa mga nilikha niya o sa tao na pwedeng magsalita ng ganun sa Diyos dahil walang makahihigit sa Diyos kailanman. Ang pagbibigay ay isa sa pinakapuso ng katuruan ng isang Kristiyano. At hindi lamang sa mga Christian tinuturo ang mga ganitong bagay. Ito rin ay tinuturo sa mga ibang denominations, sa ibang kahit sa Katoliko, kahit sa reliyon tinuturo. Subalit, ang pagbibigay ay depende sa kung paano tinuro o pinaunawa sa atin ng Diyos at paano natin may i-deliver na tama ang ating pagbibigay. Hindi lamang sa Diyos, ganun din sa mga kapwa natin. At ito ay may kakibat din na selfishness is also a major theme in biblical stories. Sabi, kung mayroong pagbibigay na istorya sa Biblia, mayroon din itong istorya sa pagiging maramot. So, sa puntong ito, mayroong matitimbangan natin na kung ito ba ay nagiging maramot ka na o nagiging mapagbigay ka na o tamang-tama lang na magbigay ka. Selfishness is a strong reality in human nature. So, to the point that many consider it to be norm. Ang ibig sabihin ay parang nagiging normal na lang sa tao ang mga ganitong mga ang selfishness. Minsan, ang pagiging makasarili at hindi normal ang hindi magbigay. Nagkakaroon tuloy ng pagtutunggali ang pagbibigay at magiging palakabig. Itong dalawang to, kung hindi natin malaman kung saan ang point na tayo pala ay kumakabig na hindi na nagbibigay at o nakapagbibigay tayo ng sobra-sobra. So, parang masyadong mabroad masyado ang word na magbigay sa kapwa. Para maging palabigay sa kabila ng pagiging makasarili, saan kukuha ng kapangyarihan at lakas na labanan ang naging likas na pagiging makasarili upang makasunod sa mga banal na kalooban ng Diyos? Hanggang saan? Hanggang saan point tayo pwedeng magbigay at na hindi tayo matatawag na ganid o makasarili. So, ang pag-aaral na ito ay tinalaga sa araw nito para maging maluwag sa ating mga kalooban ng pagiging palabigay. At ito ang binigay sa akin sa Acts 20:35. Sabi nga, kasi nga, ang binabanggit niya dito, mas mainam ang magbigay ka kaysa makatanggap. Sabi nga lang, may kasabihan nga tayo dito sa lupa na mas mahirap yata ang humihingi kaysa nag-aabot o nagbibigay. Kung ikaw ang tatayo sa sitwasyon ng taong manghihingi, parang napakahirap kaysa sa nagbibigay. Kasi hindi ka naman hihingan ng hihingi kung wala kang ibibigay na alam niya. So, yung paglapit ng taong yon sa iyo o pagsusumama sa iyo ng tao, ibig sabihin, alam niya, meron ka.
So parang ang sitwasyon niya mas mahirap kaysa sa'yo. Ikaw kasi iaabot mo na lang eh. Ibibigay mo na lang kasi meron ka. Pero sa taong yun, mas mahirap. Kaya lang, tinuturuan tayo na kung hanggang saan, hanggang kailan yung tamang magbigay. So, what are some of the major reasons to give open-heartedly? Bakit nga ba tayo dapat magbigay? At siyempre, tinutukoy dito ang pagbibigay sa Diyos, unang-una. At hindi lamang sa mga material na bagay, gayon din sa Diyos, ang pagbibigay sa Diyos. Pag sinabing sa Diyos, sino tatanggap pag binigay mo ang mga material na bagay? Tatanggapin ba ito ng Diyos? Hindi. Ang Diyos, tinatanggap niya kung paano siya mapuri. By praise. Nakakatanggap ang Diyos mula sa atin by praise. Sa pagsunod sa kanyang mga banal na salita. Sa pagsunod sa bawat salitang binibigay niya sa atin, sa bawat pinag-aaralan natin. Ito ang paraan para masukli natin sa Diyos kung ano yung nararapat na ibigay sa Kanya. Ang pagsunod sa mga banal niyang salita. At sabi nga sa Luke 6:30, bigyan mo ang bawat sa iyo humihingi at sa kumuha ng pag-aari mo ay huwag mong himuli. So, it is not only commanded but also recommended by God na pinupuri at kinapupuri ng Diyos ang pusong mapagbigay. This alone is enough for us to give. Kahit wala tayong isipin pang dahilan, ito ay inuutos ng Diyos sa atin. At it is good enough. Pag sinabi ng Diyos na ganito, bilang isang Kristiyano, hindi tayo yung, sabi nga, wala ni isa man tayong pwedeng idagdag o ibawas sa banal na salita ng Diyos. So, pag sinabi ng Diyos na ganito, sinusunod natin sa unawa na binigay sa atin ng banal na Espiritu. Because God is God, sabi nga. Ang Diyos na mismo ang nagbigay ng halimbawa. Sabi nga sa inyo kanina, walang higit pa sa binigay ng Diyos sa atin. Binigay niya ang kanyang bugtong, kaisa-isang bugtong na anak, kaisa-isang anak, para lang sa ating kaligtasan, para sa atin, dahil sa pagmamahal niya sa tao. Giving is exemplified by Jesus Himself. That He gave His life, He gave His time, He gave His energy to the people. At pinakita, binigyan tayo ng halimbawa. Nang dumating dito si Yesu Kristo, upang makita ng mga tao sa sarili ng mata, kung paano ang ibig sabihin ng ating Panginoon na nasa langit. Binigay halimbawa ng ating Ama, si Yesu Kristo, si Jesus Christ, para ibig sabihin yung para hindi lamang by words but by actual na makita ng tao kung anong ibig sabihin ng ating Amang Diyos. Pinalakad niya sa mundong ito ang kanyang banal na salita upang makita natin at walang ma-exempt sa sino man sa atin. Sabi nga sa Mark 10:45, sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa pagtupos sa marami. Sabi niya. Tulad nga na sabi ko, ibinigay niya ang kanyang anak sa atin para ito'y maging halimbawa sa bawat gagawin natin, sa bawat kikilos natin, at ang mga susunod sa Kanya. The giving of Jesus, the giving of God excuses no one from giving. So, walang makapagbigay ng dahilan na hindi magbigay o hindi sumunod sa mga palatuntunin ng Diyos. Kung ang masalangit at si Jesus sa lupa ay nabigay ng halimbawa para sa atin, yung dapat natin sundin. Giving is also reflected by God. Ang Diyos ay liwanag ng tao parang sa salamin. Sabi nga, ang pagbibigay parang isang gem. Kung tayo isang gem sa Diyos at ang Diyos ang liwanag, ang gem kasi wala siyang sariling liwanag. Ito'y nagre-reflect lamang. So, ang liwanag nagre-reflect lamang sa tao. Kung tayo nakakatanggap na liwanag mula sa Diyos at tayong nire-reflect natin ang bawat inuutos ng Diyos o pinapagawa sa atin ng Diyos, ito'y magre-reflect sa atin. Ito'y makikita ng ibang tao. Kaya sinabi na parang isang gem ang sample na binigay ko sa inyo. Kasi ang gem ay walang sariling
sparkle, sabi niya, but only reflect the light of God. And because God is light and God is a giver, we also are mirrors and gem. Must reflect that giving spirit. Kung anong natanggap natin, kung anong natatamasa natin, ito ay reflection galing sa Diyos. Nare-reflect lang natin kung anong nasa Ama, kung anong nasa atin. People who don't receive the direct giving from God will experience God's given through us. So, ibig sabihin, yung mga hindi direct na nakakatanggap sa Panginoon, sila ay dumadaan sa atin, yung mga nakakita o nakakatanggap kung ano. Tulad na lang ng, halimbawa na lang natin, yung mga kamag-anak natin na hindi kamukha ng ating pananampalataya o hindi ganun ang katulad ng ating paniniwala. Kung tayo nabibless ng Diyos o nakakatanggap tayo buhat sa Diyos, sila ay nakaka-receive din ng mga pagpapalang ating natatamasa galing sa Diyos. Ito yung tinutukoy na sa mga hindi nakaka-experience sa mga biyaya ng Diyos. Kaya nakikita nila ang liwanag galing sa Diyos na dumadaan sa atin. Giving reflects God's character. Sabi sa Proverbs 14:31, siyang pumipigati sa dukha ay humahamak sa mahinlalang sa kanya. Ngunit siyang naaawa sa mapagkailangan ay nagpaparangal sa kanya. So tulad ng sabi kanina, hindi lamang sa material na bagay na bless ng Diyos, sa pagbibigay natin sa ating mga kapwa, sa mga nangangailangan, ito rin ay kinokonsider na parang pinipraise na rin natin ang ating Panginoon. Sa pagtulong sa kapwa, sa pagbibigay, hindi lamang sa mga material na bagay, ganoon din sa mga bagay na pinapakita sa atin ng Diyos kung paano ang lumakad ng mabuti sa mata ng Diyos. Hindi lamang sa mga gawang mabubuti na nagre-reflect ang gawa ng ating Panginoon. Ito yung nagre-reflect sa ating mga buhay, sa araw-araw na ating paglalakad dito sa mundong to. Tuwing makikita tayo ng ibang tao na tumutulong o binabahagi natin ang salita ng Diyos, anong sabi ng ibang tao? Bakit siya na umaasenso? Bakit siya na hindi tayo nakikitaan ng masama? Sabihin ng ibang tao. Ito ay sasabihin ng ibang tao na sila ay Christian. Sila ay naniniwala sa banal na salita ng Diyos. So, sinong napupuri? Hindi ang tao, kundi ang Diyos na sinusunod natin o pinakikinggan natin. Napupuri natin ang Diyos sa bawat galaw natin, sa bawat kinikilos natin dito sa sanlibutan to. So, sa bawat ginaganap natin, hindi tayo ang napupuri kundi ang Diyos. Sa bawat matuwid na sinusunod natin o ginaganap natin, ang Diyos ang napupuri. Ito ay parang pagbibigay na rin natin sa ating Panginoon. At hindi naman tayo palagi ang pinagmumulan ng mga pagpapala. Ito ay galing sa ating Amang Diyos. Tayo ay tagaabot lang tayo ng mga pagpapalan to. At sa pag-aabot natin, tayo rin ay nakikinabang at maraming tao rin ang nakikinabang. Kaya sa ganitong paraan, napupuri ang Diyos sa pagdaloy sa atin. Itong mga pagpapalan to dumadaloy lang sa atin at kung may nangangailangan tayo nagbibigay, palagay nyo anong sasabihin ng tao pag ikaw ay naging maramot. Yan ba yung Kristiyano? Yan ba yung tinatawag nila? Yan ba yung mga naniniwala sa Diyos? Yan ba yung mga nagbabasa ng Biblia? So, lahat ng ngayon ay nagre-reflect sa Diyos, hindi sa tao. So, kung tayo ay sumusunod sa salita ng Diyos, bilang mga Kristiyano, pag sinabi nila na, yung mga yan, hindi umiinom, hindi walang ginagawang masama, di ba kapuri-puri sa Diyos ang mabigkas ng mula sa ibang tao mga ganung bagay? Sabi nga sa 2 Corinthians 9:13, palibasa sa pagsubok sa inyo, sa pamamagitan ng ministeryong ito, ay nilululahati nila ang Diyos dahil sa pagtalima ng inyong pagkilala sa Ebanghelyo ni Kristo. At dahil sa
kagandahang loob ng inyong ambag sa kanila at sa lahat. Tulad ng nasasabi ko, mga kapatid, ang bawat kilos natin, ang bawat galaw natin, ang ibang tao rin na tulad natin na hindi mananampalataya ay nabibless. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos na mas mainam lang maging mapagbigay kaysa sa magiging maramot. Dahil ito ay isang parang pagpupuri na sa Diyos. Bilang isang Kristiyano, pag nasabihan ka na napakadamot mo, sino ang napipintasan? Ang Diyos. Pag napupuri ka naman at nasabi na mapagbigay ka, sino napupuri? Ang Diyos pa rin. So tayo ay reflection lamang ng mga bagay na dumadaan sa atin. Pero kung may palabigay, sasabihin nga ng ibang tao, bakit ang mga yan nakakapagbigay? Dahil tayo naniniwala na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sabi nga sa atin palagi tayong tinuturuan, siksikliglig at tumaapaw palaging ibibigay sa atin ng Diyos. Walang sino man ang makakahigit sa ibibigay sa atin ng Diyos. Palaging hindi ayan ng Diyos na siya mas higit kang maibigay sa Kanya dahil hindi niya ayan na baka pagdating ng araw ikaw ang pipintas sa Kanya na mas higit pa ang binigay ko sa iyo. Hindi pwedeng ganun. Palaging ang Diyos ang mas higit kaysa sa atin. Kung mayroon nagpapala, pag may nagbibigay, unang-una yung mga nagbibigay, kasi kung hindi man silang mabigyan na una, wala silang may bibigay sa mga nangangailangan. So, parang sa simple, parang tatlong dinadaanan. Yung nagbibigay, yung nakakatanggap, at yung nagbibigay uli. So, tayo nasa gitna, tayo yung mga nakakatanggap ng mga blessings na galing sa Diyos. Kaya lang naman tayo mayroong kakayaang mamigay dahil mayroon tayong natatanggap. Kung wala tayong natatanggap, wala tayong may bibigay. Tayo binibigyan para makapagbigay din tayo. So, pag nakapagbigay ka palalo, ito isang parang cycle lang, paikot-ikot eh. Binigyan ka ng Diyos, pinamigay mo, bibigyan ka uli ng Diyos. Pag nakita ng Diyos na mabuti, palagay nyo kaya hindi niya pa dadagdagan o hindi niya papatungan pa yung binibigay sa'yo dahil nakikita niya, sinacycle mo lang ang binibigay sa'yo. Ngayon, kung ikaw ay magiging maramot, i-maximize mo ang pinamimigay mo. Palagay mo kaya bibigyan ka pa ulit ng Diyos dahil alam niya meron ka pang hawak. So, ang cycle na pagiging maramot, pababa, hindi pataas. Kung nakita may hawak ka pa, hindi ka muna bibigyan ng Diyos kasi may hawak ka pa. Hanggang hindi mo nilalabas lahat ng binigyan niyang blessing galing sa Kanya, hindi mo nilalabas sa mga yun, hindi ka niya bibigyan uli. So ito yung cycle lamang na pag binigyan ka ng Panginoon, ipamahagi mo rin sa iba yung karapat-dapat na ipamahagi. Hindi lahat ikinakam mo o tinatago mo o pinagmamaramot mo sa iyong sarili. Sabi nga, hanggang sa pabaon ka ng pabaon, hanggang sa maging kapos ka na lalo, hindi ka bibigyan ng Diyos. So ito ay tinatawag na self-preservation. Kasi iniisip mo, baka walang matira sa akin, o baka sa susunod, baka bukas wala na akong makain. Kung natatandaan nyo, nung sila Moises sa bumiyahe, ay nung naglakbay, papunta sa Promised Land, di ba sinabi ng Diyos, kainin nyo lang at kunin nyo lang ang tama, ang sapat. Dahil hindi niya ayan na wala ka para bukas. So kung palagi iniisip mo ganun, ang tendency ng isip mo na tabi to, talagang hindi ka bibigyan ng Diyos. So yung pagbibigay, ito ay sapat lang na binibigyan ng Diyos. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng mga ganitong bagay kung hindi mo alam i-manage o hindi mo alam i-share ang blessing mo sa iba. So, palaging ganun ang cycle ng Diyos. So, ang tendency mo, nagiging maramot ka na pag inisip mo yung mga susunod na mga araw na
na ang dapat ay may makinabang na iba sa iyong mga kapatid. Samantalang kung giver ka, pataas na ng pataas ang cycle, ang abundance na binibigay sa iyo ng Diyos. Sabi rin sa Luke 6:38, "Give and it shall be given unto you. Good measures, pressed down and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that ye mete withal, it shall be measured to you again." Lagi natin ito narinig, sabi ko nga kanina, siksik-liglig at tumaapaw. Ang ibabalik sa atin ng Diyos kung uugaliin natin mapagbigay. Because giving sets the machinery of God. Ito yung sinasabi kanina ng cycle. Pag nasanay sa kalooban mo na magaan sa loob mo ang magbigay, hindi kaya ng Diyos na maubusan. Palagi itong tinatakpan ng Diyos, hindi kanya hayaan na kung totoong anak ka ng Diyos. Pagpapala rin ito sa iyong mga binibigyan. So, pag binigyan mo ng taon to, ano sasabihin niya? Makikita niya sa iyo ang iyong buhay. Makikita niya kung paano ka magsilbi sa Diyos. So, ito yung magiging blessing din sa kanya dahil nakita niya, ganun pala ang Kristiyano, ganun pala ang ano. So, nagiging blessing. So, may tendency na magtanong siya sa iyo, mangingi siya sa iyo ng payo kung paano ang sikreto o paano yung mga ganung bagay na nangyari sa iyong buhay. So, may share mo sa kanya ang Diyos mismo. Minsan, matagal din bumalik ang gantimpala na binibigay mo. Tulad ng nababanggit natin o nasasabi natin dito, right timing palagi ang Diyos. Minsan, kung makikita nyo, minsan magugulan lang tayo sa patotoo ng ating mga kapatid na tatayo sila dito, meron silang mga blessings na tatanggap na hindi na-expect. Tapos maalala nila, yun nga palang ganung bagay noon na nagbigay ka o tumulong ka. Kaya pala ngayon may dumating na ibinalik sa iyo ang Diyos. Ito ay right timing din. Kung minsan nag-aalala ka, bakit? Kasi kung ang tendency ng isip mo, pagbigay mo ngayon, gusto mo bukas meron na. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos ay may oras, may panahon para ibigay sa iyo ang mga nararapat sa iyo. Hindi ganun ang pag-iisip ng isang Kristiyano. Kailangan magbigay ako marami para marami akong matanggap. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos tutugon sa oras ng iyong pangangailangan. Sa oras mismo ng imposible ng lahat, doon kumikilos ang Diyos. Para ang Diyos ang maluwalhati, siya ang mapuri. Ganun ang pagkilos ng Diyos sa atin. Bilang mga Kristiyano, bilang tayo, alam na natin ang mga ganung bagay na pag-aaralan natin at tinuturo sa atin to ng ating mga kapatid sa atin na hindi ganun ang cycle ng Diyos. Palagi ang Diyos may sariling pamamaraan. Ito ay laging perfect. So matatanda mo lang ang mga bagay nito pag gipit ka na. Hindi yung oras na binigay mo sa Diyos, sana ganitong araw matanggap mo ang mga ganung bagay. Hindi sa mga ganung pamamaraan, mga kapatid. Tandaan nyo, ang Diyos ay hindi lumilimot sa mga ganitong mga mabuting gawa. Sabi nga, ini-encourage nga tayo ng ating mga kapatid, kung maari, magpautang tayo sa Diyos. Magtanim. Ito rin ay isa sa mga mag-imbok tayo ng kayamanan sa langit, hindi sa kayamanan dito. Itong mga ganitong mga pananalita ang pinag-aaralan natin palagi dito, mga kapatid. So at the end of the day, ikaw pa rin ang may utang at hindi ang Diyos. Palaging ganon. Ni isa mang pagkakataon, hindi pwedeng mas makakalamang ka palagi sa Diyos, sabi nga. Hindi papayag ang Diyos na siya itong may utang sa tao. Kaya walang pagbibigay sa kapwa o Panginoon ang nakakalugi. Ewan ko, nagigit nyo yung kahit magbigay ka na magbigay, hindi ito sa puso ng isang Kristiyano, hindi ito itong ang pagiging lugi o sinasabi na talo ka. Hindi ganon. Ang pagbibigay, hindi ganon. Palaging panalo ka, tandaan nyo yun, mga kapatid.
Hindi ka papayagan ng Diyos na malugi o pipintasan mo sa dahil sa kanyang mga katuruan. Hindi hayaan ng Diyos na mangyari mga ganung bagay. Giving pleases God. Therefore, it opens the door to follow worship to Jesus. Yung iba gustong sumunod kay Jesus tulad ng isang mayaman lalaki. Sabi niya, anong dapat niyang gawin para makasama sa kanya? Sinabi, may nabasa na lang tayo, may napag-aralan na lang tayong ganito. So, ano sabi ng Diyos sa kanya? Dahil alam ng Diyos kung ano nasa puso niya, alam niya kung ano nasa isip niya, ano sabi ng Diyos? Ibenta mo lahat ng iyong kayamanan. Yun na lang. Biro mo, iisang, pero alam kasi ng Diyos kung ano nasa puso ng taong yun eh. Kaya alam niya, yun ang binigay niyang qualification sa kanya para makasunod. Kasi alam niya, ang tao hindi pwedeng sumunod sa dalawang master, sabi nga. Hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon. Kailangan pumili ka sa isa. Yun ay alam ng Diyos kung ano nasa puso ng tao yung, kaya yun ang sinabi niya na alam niya hindi niya mabibitawan. At sabi sa Matthew 9:21, Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell thou hast and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. So sinabi nga niya, tulad ng nabanggit ko kanina, bilang isang Kristiyano, mag-imbok tayo ng kayamanan sa langit, hindi dito sa lupa. Hindi ko naman diniscourage sa mga taong mga nagsisikap dito. May point na kung hanggang saan ka lang na magsisikap, o hindi mo pwedeng iuna sa listahan mo ang mga material na bagay o ang pagsisikap dito. Kailangan palagi mauna sa priority mo ang Panginoon muna. Ang kanyang mga katuruan, ang kanyang mga utos. Pag yun ang nagawa mo, yun ay parang sumunod ka rin sa Diyos. Kasi yun ang priority mo na sumunod sa Diyos Hindi yung mga kayamanan na natatamasa mo ngayon dito sa mundong to. Hindi yung mga na-experience mo magganda dito sa mundong to. Kundi ang sumunod ka muna kay Jesus. Ang sumunod ka muna sa mga banal na salita. Yun ang magiging priority mo palagi. So, kung yun ang priority mo, yun ang isi-serve mo muna bago yung mga pangalawang listahan mo, pangatlong listahan mo sa buhay. Ang gustong makasama ni Jesus ay mayayaman. Pero mayayaman sa mabuting gawa. Mayaman sa kawang gawa. Mayaman sa mga kayamanan na nasa langit. Praise God. Tunay nga na napakahirap sumunod ng isang mayaman na tao. Sa buong buhay niya ng isang mayaman na tao, kung pagkapanganak pa lang niya ay mayaman na siya, kung yun ang nakagisnan niya, tunay na napakahirap na sumunod sa salita ng Diyos. Either na lang kung talaga siya ipinili. Hindi ko sinasabi na napakamalas naman ni brother dahil mayaman siya, dahil sa sinabi ni Brother Perry. Hindi sa ganung point. Yung nakagisnan ng tao kasi, kung yun na ang nakagisnan mo, parang napakahirap bitawan ang ganung klaseng pamumuhay para sumunod sa salita ng Diyos. Biro mo, yun yung sa mayaman, sabi nga, sinunod niya yan lahat, lahat ng mga sa commandments pa, sa mga unang kautosan sa lupa ng Old Testament, sinunod na niya. Pero nung sabihin ng Panginoon na ibenta mo at pamigay sa mahihirap ang iyong mga kayamanan, anong nangyari? Siya tumalikod at palagay nyo kaya masaya kaya ang pakiramdam ng taong mayaman na yon? Sa totoo lang mga kapatid, palagi nga sinasabi, wala tayong may tatago sa Diyos. Alam ng Diyos kung anong nasa puso natin palagi. At alam natin lahat na hindi natin masabing mayaman ang isang kapatid,
pwede natin sabihin na nagsisikap o umaasenso ito dahil sa blessing ng ating Panginoon. Na kung ang hinihingi ng Panginoon sa kanya ay pagsunod sa atin o sumunod tayo sa kanya, this alone should motivate and inspire believers to give. Sabi nga, dahil ito hinuutos ng Diyos na sumunod tayo sa kanya. It takes so much resolve and energy and power to give. Totoo yun mga kapatid na parang ang pinagsikapan mo parang minsan napakahirap para ipamigay. Yung sabi nga nila, biro mo, sa araw-araw ng iyong buhay, gigising ka nga maaga, magtatrabaho ka, tapos lalo na dito sa Middle East, napakainit. Parang hindi ganun kadali para basta-basta mo na lang ipamigay ang nasa sayo. Pero sinabi rin ng Diyos, sabi niya, at pinag-aaralan natin, ang bawat pagpapala sa Diyos, may sakripisyo tayo dapat na ginagawa. At ang sakripisyo yun ang sinasabi niya, kung hanggang saan ka na iluluwag ang iyong mga kamay para mamigay sa iyong kapwa. That is why mga kapatid na giving is part of praise and worship. Pag nagbigay ka, para ka na rin nagpe-praise sa ating Panginoon. Kasi pagkabigay mo sa kapwa mo, sabi kanina, sino ang tinutukoy nila? Ayan, nabe-bless siya ng Diyos. So yung Diyos ang pagka ganitong mga bagay, ang Diyos ang nabe-bless. Right. Amen. No true worshipper comes before God empty-handed. Wala sa mga pinili ng Diyos ang masasabi natin na walang-wala o wala. Because giving is a triumph of the divine. Makapangyarihan ang kaya mong isakripisyo ang nasa sayo na kaya mo pa itong ibigay sa iba. Biro mo nasa sayo na pero ibibigay mo pa sa iba. Ito, sabi ko nga kanina, isang sakripisyo ito, mga ganitong bagay. Parang napakahirap para kakainin mo na, ibibigay mo pa sa iba. O bilang isang magulang, yung ikakain mo lang o ibibili mo lang para sa iyong sarili, iisipin mo muna yung mga anak bago mo kainin o ibigay ang bagay na yun o bilhin ang bagay na yun. Ito isang mga sample ng mga sakripisyo na sinasabi ko, o yung mga meron ka, nangingi yung mga kamag-anak mo, ibibigay mo pa. Ito yung mga sakripisyo na dapat ay sa'yo na pero ipinamimigay mo pa. Dito nalululati ang Diyos sa atin. Yung mga bagay na nasa iyo na at gustong-gusto mo na yung mga bagay na yon, pero nakuha pang pigilin ng iyong sarili para ibigay sa sarili mo, bagkus ibibigay mo pa sa iba. Ito yung sakripisyong tinuturo sa atin ng ating Panginoon na sa Kanya ay isang malaking pagpapala na ang mga ganitong bagay. O ito yung mga sakripisyo na pagtatagumpayan natin bilang isang Kristiyano. How can we be empowered to give? To obey and praise God. First, need and want less. Sabi niya, kung naintindihan niyo yun, meron tayong mga needs, meron tayong mga wants. Pero, isinasantabi natin or less na inahangad natin. Para tayo makapagbigay at magkaroon ng ganong kapangyarihan, bawasan ang listahan natin sa ating mga puso ang mga less and wants. Kung may space ang puso natin at pinuno natin to ng mga needs and wants, ano pa yung parte sa puso natin para magbigay? Kung punong-puno na ito ng akin to o gusto ko to, na wala ka nang may papasa sa iba. Kung 100% ito ang puso natin, pag pinuno mo yan ng mga pangangailangan mo at gustong-gusto mo, wala nang matitirang space para sa puso mo na magbigay. Kasi lahat to gusto mo. So, mahirap sa'yo na ibitawan ang mga ganung bagay dahil gustong-gusto mo. Ewan ko nakukuha yung point ko mga kapatid. Buwasan natin ang pagiging
ito kailangan ko o yung mga sinasabi nga mga gusto at mga pangangailangan natin. Kailangan magtira tayo sa ating mga puso ang pagbibigay. Pagka umibig ka sa salapi o sa kayamanan dito sa mundo, kahit gaano karami ang dumating sa iyo, ito ay kulang. Kasi hindi mo measure hanggang saan ang pagiging mayaman sa mga material na bagay. Ang tao ay, masabi ko na, yung contentment, hanggang hindi aabot sa iyo yung contentment sa buhay, hindi mo masasabi na mayaman ka. Hindi mo masabi na tama na. Ang pagiging mayaman, kahit sabihin ng mayaman, hindi nga eh. So sabihin ng mga yaman-yaman mo na. Sabihin na yung hindi nga, konti pa nga lang yun eh. Pero kung ikukumpara mo sa ibang tao, ito ay mayaman na. Itong mga ganitong logic, mga kapatid. So kung ang tao wala sa kanyang contentment, hindi siya matatawag na mayaman. Dahil walang katapusan yun. Hindi matatapos ang kayamanan sa mga ganung bagay. Pero kung may magsasabi sa iyo, wow, may bago kayong mga gamit o may bago kayong bahay. Tapos sasabihin nyo, praise God. Sabihin ng mga ibang tao na dahil pinupuri mo Diyos sa mga natanggap mo, ito ay nakakalugod sa ating Panginoon. Yung iba kasi daing ng daing sa buhay para lang hindi mautangan ng ibang tao. Kahit ang dami-dami na sasabihin nilang, wala nga eh, sasabihin mo sa ibang tao. Huwag nating i-practice ang mga ganong mga pananalita na daing ka ng daing sa buhay. Para lang makaiwas sa mga humihingi. Naway matuto tayo magbigay, mga kapatid. Sabi nga kanina, magtira kayo ng space nyo sa yung mga puso, yung parte ng pagbibigay. Hindi palaging kailangan mo to at gusto mo to. At matakot kayo, mga kapatid, baka totoong maghirap ka nga sa buhay o kulang pa nga, palaging kulang na lang ang marinig sa iyo pag sinabi mong ganun. Dahil tulad ng tinuturo sa atin dito, makapangyarihan ng ating mga bawat salitang ating binibigkas, mga kapatid. Sabi nga, yung mga paladaing umaasenso ba ang mga yan? Sa daing ng daing sa buhay, hindi umaasenso ang mga ganitong tao. Lalo lang itong naghihirap. Kasi nagiging parang ano na sa kanilang buhay, sa kanilang isip na palaging kulang, palaging may pangangailangan. Matuto tayo makontento kung anong nasa atin. Praise God. Amen. Amen. Praise God. Paano ba nagiging mayaman ang tao? Sabi nga sa inyo, walang mayaman na tao ang hindi siya makukontento sa buhay. Kahit gaano pa karami ang hawak niyang pera, at hindi siya kontento, at hindi siya marunong makontento, kahit sa konti, daing pa siya ng daing, ang marami ay hindi pa rin sapat sa kanya. So matuto tayong makontento kung ano nasa atin. One of the nicest pleasure in life is to give. Everything good that you have came and comes from God. Giving is not only for the rich, but it is also for everybody. But give to the deserving. Magbigay lang tayo sa mga nararapat na makatanggap. So, sa ganitong bagay, hindi tayo hayaan ng Diyos na, hindi tayo tuturuan ng Diyos na magwaldas o magbigay ng todo na wala ka nang para sa iyong sarili. Kaya tayo nag-aaralan para nga matutunan natin o malaman natin kung paano ang proper management sa mga biyayang binibigay sa atin ng ating Panginoon. So, nawa mga kapatid, hanggang dito na lang ang binigay ng Diyos para sa atin. Nawa matuto tayong kung paano at hanggang saan lamang ang dapat magbigay. At sabi nga, kung tayo nagbibigay, hindi tayo napupuri, kundi ang Diyos na nagbigay sa atin ng mga bagay na ganito. At praise God, at hanggang dito lamang, kapatid.
salamat sa munting exhortation. To be, parang nakita ko lang to be summary